Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat ng pag-aaral. Pinili upang maglingkod, ang paglilingkod na puno ng espiritu at ang paglago ng simbahan. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Gawa Kapitulo 6 versikulo 5 hanggang 6. Pangunahing teksto, nagustuhan ng buong kapulungan ang mungkahi nila. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking puspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu, pati na rin sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na mula sa Antioquia at naging tagasunod ng pananampalatayang Hudyo. Iniharap nila ang mga ito sa mga apostol, at matapos manalangin ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila, Gawa Kapitulo 6 versikulo 5 hanggang 6. Panimula. Ang unang simbahan ay mabilis na lumago. Libu-libong tao ang sumasampalataya kay Kristo. Ang ganitong paglago ay nakapagpapasaya, ngunit kasabay nito ay dumarating din ang mga hamon. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa pamamahagi ng pagkain araw-araw para sa mga byuda. Ang ganitong pangkaraniwang suliranin ay maaaring maging sanhi ng pagkakawatak-watak sa loob ng simbahan. Nalaman ng mga apostol na ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng karunungan at pamumunong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sa halip na baliwalain ang bagay na ito, nagtalaga sila ng mga tapat na tagapaglingkod upang matugunan ang pangangailangan. Ipinapakita sa Gawa Kapitulo 6 versikulo 5 hanggang 6 ang isang mahalagang katotohanan. Ang gawain ng Diyos ay natatapos hindi lamang sa pamamagitan ng mga taong may likas na kakayahan, kundi sa pamamagitan ng mga taong tapat at puspos ng Espiritu ng Diyos. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, tinatawagan ng Diyos ang mga mananampalataya na maglingkod ng may mabuting pagkatao, pagkahinog sa espiritual, at pagkakaisa upang patuloy na umunlad ang kanyang misyon dito sa lupa. Kasaysayang konteksto. Ang aklat ng Gawa ay naglalahad ng pagkakatatag at paglaganap ng simbahan matapos ang pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa kabanata 6 ng aklat ng Gawa, naranasan na ng simbahan ang mabilis na pagdami ng mga mananampalataya, pagkakagawa ng maraming himala, pagharap sa pagtutol, pag-uusig, pagdami ng mga tungkulin at responsibilidad. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil may ilang byudang napapabayaan sa pamamahagi ng tulong araw-araw. Nauunawaan ng mga apostol na ang pananalangin ay mananatiling mahalaga. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi dapat mapabayaan. Ngunit kailangan din nating pagtuunan ng pansin ang mga praktikal na pangangailangan ng kapwa. Kaya naman kinailangan ng simbahan ng mga tapat na tagapaglingkod na handang tumugon sa pangangailangan. Mas pinapahalagan ng Diyos ang pagkatao kaysa sa posisyon. Si Esteban, isang lalaking puspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Kahulugan sa kasulatan. Mapapansin na bago pa banggitin ang tungkuling ipagkakatiwala kay Esteban, inilarawan muna ng kasulatan ang kanyang pagkatao. Siya ay puspos ng matibay na pananampalataya, puspos ng kapangyarihan at presensya ng banal na espiritu. Ang higit na binibigyang diin dito ay hindi lamang ang kanyang kakayahan, kundi ang kanyang pagkahinog sa pananampalataya at pagiging banal. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagpapabanal at paghubog sa pagkatao. Madalas na hinuhubog muna ng Diyos ang puso at pagkatao ng isang tao bago niya ipagkatiwala sa kanya ang anumang tungkulin o pamumuno. Galatia Kapitulo 5 versikulo 22 hanggang 23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Halimbawa sa buhay, ang katatagan ng isang gusali ay nakasalalay sa pundasyong nakatago sa ilalim. Maaaring hanggan ng mga tao ang ganda ng nakikitang bahagi, ngunit ang kalidad ng pundasyon ang nagtatakda kung gaano ito katibay sa anumang bagyo. Gayon din naman, ang mabuting pagkatao ang nagpapanatili at nagpapatatag sa anumang paglilingkod. Praktikal na aplikasyon. Sa halip na pagtuunan lamang ang pagkilala o posisyon, sikapin nating linangin ang mga sumusunod. Pagiging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Katapatan at katotohanan sa pakikitungo sa kapwa. Pagpapakumbaba at hindi pagmamataas. Patuloy na paglago sa ating ugnayan sa Diyos. Pangunahing aral bulang. 1. Bago ang anumang tungkulin o posisyon, ang mabuting pagkatao ang higit na hinahanap ng Diyos. 2.
Ginagamit ng Diyos ang buong katawan ni Kristo sa paglilingkod. Kaya pinili nila si Esteban, si Felipe. Kahulugan sa kasulatan. Iba't ibang tao ang pinili at bawat isa ay binigyan ng kani-kanilang tungkulin. Hindi naman tinangka ng mga apostol na gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa lamang. Sa halip, nagtulungan ng buong simbahan upang magampanan ang kani-kanilang bahagi. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang mahalagang bahagi at tungkulin sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 12 Versikulo 12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay isang ngunit may maraming bahagi. Halimbawa sa buhay, hindi makakakilos ng maayos ang ating katawan kung iisang bahagi lamang ang gagana. Ang bawat kasapi nito ay may kani-kanyang ambag upang manatiling buhay at malakas ang katawan. Gayun din naman, ang simbahan ay lumalago at nagtatagumpay kapag ang bawat mananampalataya ay gumaganap ng tapat sa kanyang tungkulin. Praktikal na aplikasyon. Tanungin ang sarili. Saan ako maaaring maglingkod sa simbahan at sa kapwa? Paano ako makatutulong upang maging magaan ang pasanin ng iba? Anong mga kakayahan o kaloob ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos upang magamit ko sa Kanya? Pangunahing aral bulang. 2. Ang bawat mananampalataya ay may nakaw ang lugar at tungkulin sa misyon ng Diyos. 3. Ang paglilingkod ay SINASAMBAYAN ng panalangin at pagtutuloy ng Diyos. Matapos manalangin ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila. Kahulugan sa kasulatan. Ang panalangin ay laging kasama bago simulan ang anumang paglilingkod. Ang pagpapatong ng mga kamay ay sumisimbolo ng pagkilala at pagsang-ayon sa kanilang pagtatalaga, pagbibigay ng kapangyarihan at pagtitiwala sa tungkulin, paghahandog ng pagpapala mula sa Diyos, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lingkod. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pag-asa at pagdepende sa Diyos, at ang pagkakaisa ng mga lingkod. Ang tunay na paglilingkod ay hindi magtatagumpay kung nakasalalay lamang sa lakas at talino ng tao, kailangan nito ng gabay at lakas na nagmumula sa Diyos. Halimbawa sa buhay, ang isang ilawan ay hindi makapagbibigay ng liwanag kung ito ay nakahiwalay sa pinagkukunan ng kuryente. Sa paglipas ng panahon ay maninipis ito at mamamatay. Gayun din naman, ang paglilingkod na hiwalay sa panalangin at ugnayan sa Diyos ay unti-unting mawawalan ng bisa at lakas. Praktikal na aplikasyon. Gawin ang bawat paglilingkod na may kasamang panalangin at hindi lamang dahil sa pagiging abala o obligado. Araw-araw na ipagkatiwala sa Diyos ang iyong lakas at plano upang siya ang magpatnubay sa iyo. Pangunahing aral bulang. 3. Ang paglilingkod ay nagiging matagumpay at mapagpala kapag ito ay pinatitibay ng panalangin at pinapatnubayan ng Diyos. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya. Maglingkod at magtulungan ang bawat miyembro ng pamilya ng may pagpapakumbaba. Para sa mga kabataan, gamitin ang iyong mga kakayahan at talino hindi lamang para sa sarili kundi para sa layunin ng Diyos. Para sa mga namumuno sa simbahan, turuan at bigyan ng pagkakataon ng iba na mamuno at maglingkod. Kasama ninyo. Para sa mga Kristiyano, laging maghanap ng pagkakataong makatulong at maglingkod sa kapwa at sa simbahan. Para sa bawat mananampalataya, tandaan na ang Diyos ay nagpapahalaga sa iyong katapatan higit sa iyong posisyon. Pagtatapos, ang Gawa Kapitulo 6 Versikulo 5 hanggang 6 ay nagtuturo sa atin ng tatlong makapangyarihang katotohanan. 1. Ang mabuting pagkatao ay mahalaga higit sa lahat. 2. Ang bawat mananampalataya ay may nakaw ang tungkulin. 3. Ang tunay na paglilingkod ay nakabatay sa panalangin at pag-asa sa Diyos. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi, mayroon ba akong mataas na katungkulan sa simbahan? Ang tanong ay, naglilingkod ba ako ng may katapatan sa kung saan man ako inilagay ng Diyos? Panawagan sa puso. Marahil ay nararamdaman mo ang pagtawag ng Diyos ngayon upang maging mas tapat sa iyong mga tungkulin. Maging handang maglingkod kahit sa simpleng paraan. Patuloy na lumago sa iyong ugnayan sa Kanya. Mag-alay ng mas buong pagtatalaga sa buhay. Lumapit ka ng may handang puso. Ayalay mo ang iyong sarili sa Diyos upang gamitin niya. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, tulungan mo po kaming maging tapat na tagapaglingkod na puspos ng pananampalataya at ng banal na espiritu. Turuan mo kaming maglingkod ng may pagpapakumbaba,
at palakasin mo ang iyong simbahan sa pamamagitan ng aming buhay at paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga tapat at simpleng lingkod sa likuran upang maisakatuparan ang mga dakilang bagay para sa kanyang kaharian. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.